Amanda? Hello? Hello, yes? Oh, Vice President! Sorry, hindi ko nabasa agad ang caller. So many things on my mind. Oh, yeah. Leandro collapsed, pero he's doing fine now. Thank you for calling, Vice President. In fact, tumawag na rin yung mga kapatido niya sa Senado at nag-schedule ng visit. Thank you. Vice President, kumusta? Oh, how sweet of him naman. Kanina nga ako tumawag sa akin si Senator Rodriguez kasi busy daw po yung phone niya. Amanda, sino nga ba yung tumawag sa'yo? Tumawag sa akin, Mami. 2 senators, Yusek, at saka yung Senate President, Ma. Excuse me, Mrs. Montemayor? Yes? Kanina dapat tawagan ni Carlito si Doris. Pagkatapos ganyan, nawawala. At saka bakit hindi ko nalaman ang operation na ito? Governor, we're acting on behalf of the Montemayor family. Hindi kasi kayo kumukonsulta sa amin. Kahit na, hindi kayo bayaran ng mga Montemayor. NBI kayo, hindi ba? Dapat kayo ang nagko-coordinate sa amin. Tama si Governor Salgado. Talaga. Tama rin siya. Dahil kasi, hindi ako naniniwala na yung kabilang pamilya na yan ay walang kinalaman sa pangyayaring ito. Governor, mabilisan ang operation ito. Oh, yeah, At right. the time, pinasusundan ho sa amin si Mrs. Montemayor. At saka hindi ho namin alam na nawawala ang apo ninyo. Imposible. Totoo po yung Governor. Ako po ang sumusunod kay Mrs. Montemayor. Kanina lang din po. Nagkaayos na ang operatiba. Ayan, tingnan nyo. Pinagpipiyasahan ng pamilya ko ng buong media. Una, nagtanan. Pagkatapos ngayon nagkikidnapan. Anong klaseng soap opera yan? Tayo na. Ano mo ba may dadagdag doon sa problema naman? Ako si Mrs. Leandro Montemayor. Yes, ma'am. Posible pong lack of oxygen lang ang dahilan kaya nag-collapse ang ating senator. But we could not jump to conclusions. The senator might have to stay here for a while so that we may run some tests. Elaine, Yes, Amanda? Mr. Rich, to get our usual private suite, please. I'll do that, Attorney. Excuse me, please clear the way. The senator has got to get to this room. Huwag niyo kakalimutan yung binili ni Leandro na... Tumigil ka na nga. Babae ka, hindi ka pa tumitigil, ha? Kung gusto mo makatikim ulit. Ano ba? Ma'am, akin ba yun? Hello? Secretary Chanko? Magandang araw po. Paano po niyo nalaman? Binigay po ni Senator sa inyo. Okay naman po. Lack of oxygen lang po and further testing pa kailangan. Marami po salamat sa pagtawag niyo, Secretary. Salamat po ba? Ay, tayo na sa kwarto. Mrs., mga anong oras po yun? Umaga po yun. Pagkaalis ng babae, mga 5 sila. Sabi ko na nga ba, nakilala ko mukha ng 2 bata eh. Sayang pabuya. Wala ba lang ba kayo narinig na sigaw o ingay? Meron ho. Kala ko nga lumilindol eh. Bakit hindi ninyo pinuntahan? Eh kasi nga, makaraan na 10 minuto, pumasok na yung babae. Ano mga tinanggol ko? Please, bawal po dyan eh. Ay! Siya eh! Siya!
Ma'am, pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Trabaho lang. Meron na ba tayong balita? Sino ang dumukot kay Carlito? O tapos, ano nangyari? Ayun po, napag-iwalay po sila, pero nakawalan pa rin po si Carlito eh. Ba, ang ganda no? Oo. Hindi, ang ibig kong... Ay, alin siya? Meron sa kanila. Ethan, sa ibang araw ka na lang dumaan. Masyadong marami ng Rosa Camila ngayon, ha? Naiintindihan ko po. Pakisabi na lang po sa kanya kung may kailangan siya. Nandito lang po ako. Maraming salamat. Makakarating. Sige po, alis na po ako. Look at what they did to my face. Pinagtulungan nila kami ni Mami. Kung mag-alala, makakahanap ka ng paraan para makahiganti ka. Ay talaga. Puti lang ng mata nilang walang latay pag tinigilan ko sila. Ernestina, ito palang bangkong hinahawakan ni Alicia. Do you know that 50% of the account of Montemayor Shipping Lines is there? We'll work something out para unti-unting ma-ease out yung pera natin doon. I think you should tell her the truth. Because the Montemayor group of companies has acquired a new bank. Kailangan suportahan natin yun, di ba? Good idea, attorney. Thank you. Ito namang Montemayor Foundation, alam mo bang nag-report na pala kanina doon si Rosa Camila? Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko siya at makikipagkita akong mag-isa. At tuturuan ko siya ng leksyon my way. Itong Sarina subsidiary, public relations subsidiary. You have any... Pakisabi nga sa kanya, kukuha tayo ng outside PR for my new promotion. Okay. And then, itong Montemayor Publishing Company ni Lucinda. You know, laking pera pala ang ininvest ni Mr. Borja. And here's something. They're now going out on dates. Really now? Well, let's see if they can stand the heat pag nagkaroon sila ng ibang flavor. And here is your nemesis, Amanda. Ang sakit ng sapak na tinanggap ko kay Amanda ay magiging kasing sakit na mararamdaman niya sa bawat halik ng nakwari sa akin. Well said. Ernestina, ano ang gagawin natin kay Rosa Camila at Carlito? Ay, wala akong kinalaman dyan. Dahil kung akong nakaunang makakita sa kanila, pinapatay ko silang dalawa. Sasabihin ko na laban sila. Nasa Manila si Governor Salgado ngayon, coordinating with the investigating team. Dito naman sa San Dionisio, close monitoring kami. Paano naman katrabaho niya rito? Well, for the time being, si Vice Governor Quirino ang mahawak nun. Hindi na masyado magtatagal si Lola sa Manila eh. 3 days at the most. May linaw na ba pagkawala ni Carlito? Wala pa kaming balita. Sa palagay mo, anong nangyari sa kanya? Kinidnap siya. Yun din ang lumalabas sa initial investigation ng NBI. Kung sino may kinalaman, hindi pa rin namin alam. Sa palagay mo, buhay pa kaya kapatid niyo? Hindi kinukutuban ng girlfriend ng kapatid ko na si Phoebe Tuazon. Kaya kami rin umaasa. Matutuloy pa ba ang kasal niyo ni Carlito? Bakit naman hindi? Sa oras na matagpuan ng kapatid ko, kung nasaan man siya, kung kinakailangan na dalhin namin si Phoebe at ang pare magkakasal sa kanila, gagawin namin yun. Carlito, sagutin mo naman. Anak, alis na ako. Oh, bakit? Wala po pagbubong balita kay Carlito. Hindi ka ba dadalaw sa daddy mo? Ha? Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Si Daddy may sakit. Si Carlito nawawala. Ito ba talagang kabayaran doon sa ginawa namin pagtatanan? Anak, nagkataon lang ito. Eh, wala naman nagkataon sa kinidnap eh. Yung sakit ni Daddy. Isa lang hinihingi ko, makasal kami ni Carlito. Kung ayaw tumulong ng langit, kahit pumunta ako ng impyerno, gagawin ko, mahanap ko na si Carlito. Anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nandito ako, tutulungan kita, ha? Bobo! Ano yan?
Kaya nga. Saan yan? Pare, gising na ba yung alaga natin? Di pa eh. Hindi ko pa na rin umuungol. Tsaka ano yan? Di ba papakain mo? Napakagago mo talaga, ano? Di mo ba na, pare, apo ng gobernador yon? Baka magalisin niya sa pagkain na yan. Galisin? Tanga! Ang taong gutom, kahit lupa, kakainin. Kahit na! Bigyan mo na respeto yung tao. Respeto? Hindi ka rin kalapit nga. Kaya nga kinidnap. Tapos, yun na, respetuhin pa. At saka sabi ni boss, madasin yan. Si boss! Yes. Uh-huh. Okay. All right then. So, okay na. O sige, pupuntahan ko. Pero walang proof na may nakakita nga. Leandro, wala palang logbook yung security sa baba. Eh, kahit sino pwede palang pumasok dito. O nasan si Nazarena at Alicia o ang mga anak nila? Ako lang ang matyagang nagbabantay sa'yo dito. Ay, ano pa nga? Senator, it seems na over-fatigue lang ang naramdaman ninyo. Nothing to worry about that. Doctor, hindi ako sanay ng hindi din diretso. We have to do further tests. Gaano katagal pa itong further tests? Senator, for you, we have to be definite about everything. So, ilang araw pa ako titigil dito? We could do the tests tonight if you want, and you could check out tomorrow. Ay, good! So, mayuwi ko na palang asawa ko bukas. Yes, ma'am. I'm so glad. Ernestina, anong ginagawa mo rito? Bakit? Opisina to ng daddy ko. Bawal ako dito? At night, with the doors locked? Because I remember, I made sure na nakalock yung pinto bago ko umalis dito. Ellen, ganito yan. I opened the office kasi may hinahanap siya, Miss Tina. Eh bakit hindi nyo na lang sana sa akin pinahanap? Hindi kasi personal, pangpamilya. Teka, bakit? Ano ka ba rito? Ah, ganun ba yun? Well, then I will just tell the senator. Excuse me? Elaine, please understand. This is bad. Talamak na talaga ang nangyayaring drug pushing sa San Dionisio. At walang ginagawa ang governor at vice dahil sa nangyayari sa anak at apo nila. Nasa kabilang bahay lang ng San Carlos nangyayari ang operation. May na-raid kaming Cebu factory sa Linggo, ma'am. Pero wala kami natiklong big boss doon. Puro tauhan lang. Dati na bang pogad ng drugs ang San Dionisio? Kahit nung unang panahon pa ng mga Montemayor? Naku, nung panahon namin, wala pang factory, no? Madali naman kasi isip ang base ng operation sa kabila ng mga tao nito. Ma'am, hindi naman yun ang dahilan ng meeting natin eh. May mga unconfirmed reports kami, ma'am, kung sino ang naglalakad dito. Kaya lang, kailangan namin ng mga chief security ninyo. Sino raw? Nangangalan nitong Lisandro. Wala akong kilalang Lisandro. Lisandro? Nagpalit lang daw ito ng pangalan, pero ayon doon sa aking informant. At hindi naman siya nakasiguro. Pero ang pangalan daw nito ay Alberto Montemayor. Patay na ang kapatid kong si Alberto. Pero ma'am, ang sumasagot po doon sa pangalan ni Sandro, walang duda na si Alberto Montemayor. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Inom na natin yung problema mo. Sabay tayo para makalimot. Hindi, wag na nga lang. Lalabas pala si dati mamaya. Mamaya maamoy tayo. No? Ba't nga ba ganun, no? Siguro tayong mga babaeng Montemayor. Sino pa para maging wala sa pag-ibig? Si Ay.
Mami Ernestina, hiniwalay sa boyfriend. Si Ate Lucinda, nawawala yung asawa. Si Ate Amanda, hindi malaman kung ano ang asawahin. Ako, nilayo ko sa asawa ko, pinapunta ng States. Ikaw, tinanan mo na, nawala pa sa'yo. Ano nang gagawin ko ngayon? Eh di makihanap ka rin. Eh kung wala nga lang akong trabaho talaga, pupunta na ako ng States para sundin si Dino eh. Saan ko naman nahanapin yung tao? Ewan ko. Editor ako eh, hindi ako manghuhula. Pero sige ka, pag naunahan ka ni Governor Salgado. Ano? Matutulin ka sa ni Carlito kay Phoebe. Ayan! Bibi, wag! Wag! Ikaw, inuba mo yan! Bibi, ano ba? Mamaya! Tatayin ako! Hi, Daddy. Amanda? Welcome back, sir. Welcome back, Senator. Well, hindi naman ako nawala. Nagpahinga lang. This way, Senator. Come in. Rosa Camila, dito ka muna titira habang nagpapagaling ako. Leandro. Marami kaming pag-uusapan ni Rosa Camila. At gusto ko naman, may anak akong nag-aalaga sa akin. Dito na rin ako, Daddy, alagaan kita. Sure, Ano? Magkakamping dito ang buong angkan? Sa pamamahay ko? Leandro naman. Iluminada. May sariling bahay sina Alicia at Sharina. Binibigyan ko sila ng permiso. Uy, paano yung napagkasunduan na tayo muna itong dalawang to? Paano na yun? May sakit ako. Pang-usapan yan. Well, why don't we all go in? Nagpahanda ako ng pagkain para sa lahat. Ano? Sa pamamahay ko? Wala ka rito kanina eh. Let's go! Ah, we're a visitor. Leandro, labas mo ang apo ko ngayong din.